Intramuros. Kasi pumunta ako ng immigration para magtanong sa process about renewal ng PRB ng asawa ko. And after ko noon, gusto ko maglibot-libot dito sa Intramuros dahil marami ditong mga tourist spot dito sa Manila. And andito tayo ngayon sa harap ng Manila Cathedral. Ayan. At yung sa gilid naman ay ang Palacio de Gobernador. So ayan guys, ililibot ko kayo dito ngayon sa Intramuros. And before that, gusto ko muna guys magsimba. Magsisimba muna ako dito saglit. Saka tayo pupunta doon sa Port Santiago. Doon sa Port Santiago guys, napakaganda. And gusto ko yun i-share sa inyo. So magsisimba muna ako guys. Mag-pray muna ako dito ha. Balikan ko kayo. But isha-shoutout ko muna si Kuya RJ na nakilala ko doon sa Bureau of Immigration. Thank you so much sa pag-subscribe and pag-follow sa aking FB page. Thank you! So guys, tapos na tayong magsimba at magdasal. At andito tayo sa harap ng Palacio del Gobernador. So ayan ang Palacio del Gobernador. Ngayon, pupunta na tayo sa Port Santiago. Maglalakad lang ako dito. Diretsuhin ko lang daw to. Sa dulo, doon yung Port Santiago. Doon tayo guys mamamasyal. Lalakarin lang natin. Hindi na tayo gagamit ng kalesa kasi mahal yan guys. And hindi naman tayo dito. Hindi naman tayo foreigner. Taga dito lang naman tayo. Vlogger daw. Hindi naman. So guys, pupunta tayo ng Port Santiago Ito naman guys yung Bureau of Fire Protection ng Intramuros. Tapat lang siya ng Manila Cathedral. So diretsuhin lang natin to. Pupunta na tayo ng Port Santiago. Napakadaming tao dito ngayon guys. Siguro dahil Friday. At marami din talagang dito, nagtatrabaho. So ayan guys, nakikita ko na yung Port Santiago. Malapit na tayo. Yan guys, andito na tayo sa Port Santiago. At syempre, laging may ice cream dito. Last time may ice cream din dito Later, tatry natin yung ice cream. So ayan. So papasok na tayo ngayon sa loob. Doon pala yung entrance. So dito yung entrance guys. So guys, yung ticket price dito sa Intramuros ay 75 for regular and 50 pesos for mga PWP, student, like that. May discount. So, andito na tayo ngayon sa loob ng Port Santiago. So, lilibutin natin to. Isasama ko kayo. Buti ngayon guys ay makulimlim. Hindi ganun ka-init at hindi rin ganun ka-hangin. Sakto yung weather today. Ang ganda-ganda. So, excited. So, ayan. Napakalaki nitong Port Santiago guys. At doon sa likod, meron pa dong malaking place na ipapakita ko sa inyo. Ayan. Wag nyo nga pala itatapon yung ticket na binigay sa inyo dahil kapag lumabas daw kayo, isahanapin yon. Ipapakita nyo lang yon kapag kayo ay tapos na mamasyal sa loob ng Port Santiago. Meron kayong iba't ibang tao makikita dito. May mga estudyante, may mga foreigner na may kasamang mga tour guide. And may nag-aalok din sa aking tour guide. Pero sabi ko, hindi na po dahil gusto ko lang mag-vlog at mamasyal mag-isa. Syempre mag-vlog ako ng hindi ako nahihiya dahil ako lang naman mag-isa at wala nakakarinig sa akin kundi kayo lang. So ayan guys, punta muna tayo doon. Doon sa loob para makita natin yung ganda ng Port Santiago. Napaka-historical nito guys. Isa to sa mga tourist spot dito sa Pilipinas. Especially dito sa Manila. Yang Manila Cathedral, ayan, tourist spot din yan guys. At siguro mga 3 times na akong nakakapagsimba dun sa Manila Cathedral. So ayun guys, pasyal ko kayo dun sa loob ha. So guys, ito nga pala ang aking OOTD for today. So ayan, gamit ko yung aking Gentlewoman micro tote bag.
And tayo ay naka-trouser lang. Naka-top. Ang ganda ng top na to. Alam niyo ba na ano, 149 ko lang to nabili sa TikTok. Ang ganda ng quality. Ayan. So, pupunta na tayo dun sa loob, guys. Guys, tayo ay nasa entrance na ng Port Santiago. Excited na ako ipakita to sa inyo, guys. Pero meron pa rin nagpa-picture kaya hindi tayo makadali. Hintayin natin sila matapos. Ang swerte ng pagpunta ko ngayon dito sa Intramuros dahil napakaganda ng weather. Hindi sobrang init, makulimlim siya, guys. At sana hindi umulan. Napakadami din ditong estudyante ngayon. Siguro dahil meron silang klase about historical ng Pilipinas. So ayun nga pala, yung statue na yun, guys, ay si Dr. Jose Rizal. So nandito tayo ngayon sa Raha Sulaiman Treasure. So ayan. Papasok tayo dito, guys. Ipapakita ko sa inyo. Ako lang dito ngayon mag-isa, guys. So, ang tahimik. Damdamin nyo yung feeling. Napaka historical. Parang napaka may nararamdaman kang kakaiba. Pero pakita ko sa inyo. Akyat tayo dito ngayon sa hagdan. So, ito yung makikita nyo sa loob ng Raha Sulaiman. Ayan. So, guys, yung next spot naman natin ay ang Postigo de Nuestra Señora de Soledad. So, guys, hindi ko alam kung tama ba yung pronunciation ko. Pero, ayan, guys, papasok tayo sa loob. Maliit lang yung entrance niya. Para siyang kuweba. And titingnan natin sa loob para makita natin, ha. Dito nga pala, guys, ay no smoking. So, huwag kayong magsisigarilyo kapag pumunta kayo dito, guys, ha. Galangin natin ang magandang lugar na ito. So, ayan, makikita nyo ang Manila Bay. Ang ganda. So, tingnan natin, guys. So guys, ito naman yung White Cross sa Port Santiago. So basahin natin yung kanyang history. So dito mababasa nyo yan, guys. In memory of the victim at Port Santiago. Ayan, guys. Ito yung White Cross. Andito naman tayo, guys, sa iMake History Portes Lego Education Center. Ito, guys, sa loob, merong mga educational Lego and ito rin yung Baluarte de San Barbara. So, ayan, guys. So, pasok na tayo dito, guys. Strictly no smoking din dito. And merong aircon sa loob, guys, kaya malamig at masarap maglibot dito. Makikita nyo dito yung iba't ibang klase ng design ng Lego. Napakaganda. Ayan yung una. Ito naman yung pangalawa. Iglesia de Santo Domingo. Ayan, guys. Pwede kayong mag-video dito, pero bawal nyo silang hawakan. Pwede nyo silang picturean. Ito naman yung Cabildo or Ayuntamiento de Manila. Ang ganda, ang laki. Grabe, no? Gaano katagal kaya nila yan ginawa? Inabot kaya sila ng ilang buwan para matapos ang isang torre na ganyan, no? Iglesia de San Francisco. Ayan, guys. At marami pa ditong iba, guys. Marami pang mga Lego formation dito. Ito yung Aduana Intendencia. Ang ganda. At dito naman sa kabilang side, meron din.
Ignatius Church. Ayan guys. Ang ganda. At ang lamig dito guys. May aircon. So ito na yung last. Ito yung the 7th Cathedral of Manila. Ayan. So, andito naman tayo ngayon sa Falsa Braga Media Naranja or Naranja. Ayan guys. So, punta tayo. Merong maliit na kuweba dito guys. Pwede kayo tingnan natin kung ano yung meron sa loob. Parang nakakatakot guys. Ay. Underground siya. Underground cave guys. Ay. Kala ko walang tao, nakakatakot. So parang dito yung prison guys. Kasi ito yung parang tagabantay ng jail. Galing. Nakakatakot sa loob. Napakatahimik na lugar kaya alam niyo yun, mararamdaman niyo yung talagang nakakatakot. Dungeons of Fort Santiago. So punta tayo dun sa kabilang side guys. Medyo nakakatakot lang, pero napaka-historical talaga ng place na to guys. So, yun. So, magtuloy na tayo guys. Napakalaki pala nitong dungeon guys. Sa ilalim siya. Kuweba siya guys. Sa kuweba pala, kinukulong. Medyo nakakatakot lang pag ikaw lang mag-isa. Pero, so ayun. So, be careful lang dito guys kapag nandito kayo sa loob kasi baka mauntog kayo. So, ayun yung, dito pala yung Manila Massacre, guys. Dito, tinu-torture, pinapahirapan. Ay, ano ba yun, guys? Naiyak ako. Parang hindi ko kayang makita, guys. Labas na tayo, guys. Ang hirap, hindi ko kayang. Dito, guys, mag-ingat kayo kapag kayo ay dumaan dito, guys, ha? Kasi napakaliit. Baka mauntog kayo. So, paglabas natin, ayan. Diyan yung kulungan pala talaga. Galing. Dito tayo lumabas. Pumasok tayo doon. Dito tayo lumabas. Bumalik tayo sa IMAC History Fortress. Balik ulit tayo doon sa taas. Before guys, pwedeng dumaan doon, pero ngayon nakasarado na. At nakikita natin dito si Jose Rizal. So ayan. Dati pwedeng dumaan dito. Hindi ko alam kung bakit nila sinarado to guys. May wire na nakatumba doon. Delikado, baka mabagsakan yung mga taong nadaan. Kaya siguro nila sinarado guys. So halos malibot na natin lahat yung buong Fort Santiago guys. Siguro hindi ko maipakita sa inyo lahat, pero susubukan ko. At pasensya na kung hindi ko maipaliwanag sa inyo yung
history nitong Port Santiago. Konti lang yung masishare ko kasi hindi talaga ako mahilig sa history guys. Pasensya na. Pero dahil nandito na nga tayo sa Intramuros, syempre bakit hindi pa tayo pumasyal, 'di ba? Sayang naman yung pagkakataon na makabisita sa isa sa pinaka-historical na tourist spot dito sa Pilipinas. So ayan, sa likod nito ay makikita na natin ang building at ang ilog. Ayan, napakahaba. Connected yan guys. So bababa na tayo guys at pasensya na wala akong masyadong masabi pero napaka ganda. At doon sa sa dungeons, grabe, mararamdaman mo talaga mapipil mo yung hirap, yung sakit na dinanas ng mga tao. Hindi ko kayang magtagal dun, hindi ko kayang tingnan yung mga picture talaga. Nasasaktan yung damdamin ko guys, promise. Kaya yon, hindi ko masyado na ipakita sa inyo pero ginawa ko naman yung best ko para maipakita sa inyo yung loob ng dungeons guys. Yun yung loob ng dungeons kung saan sila tinorture, kinulong. Ayun. So ayan. Then tingnan pa natin kung meron pa tayong hindi napupuntahan. So halos matatapos na tayo dito sa paglilibot sa loob ng Port Santiago. At kumukonti na rin yung mga tao guys. Ngayon nga pala ay Friday. At napakaraming estudyante rin na andito. Marami ring foreigner. Ayan. Nalulungkot ako dun sa nakita ko. Parang ang hirap tingnan. Ito nga pala yung schedule guys. Monday close, Tuesday to Sunday, 9 AM to 6 PM open po. Ito po yung museum rules. So, ayan yung mga hindi nyo dapat gawin sa loob nitong Shrine of Jose Rizal. Sana po sa mga bumibisita po dito sa Port Santiago, maging responsableng tourist po tayo. Huwag po tayo mag-iiwan ng mga basura sa loob po. Nakakasira po ng lugar. Ay, yan lang yung pangit dito yung mga tao na nagkakalat. Hindi man lang may tapon sa tamang basurahan. Meron nga palang basurahan dito guys. Kaya kung may basura kayo, bitbitin nyo muna. Then pag may nakita kayong basurahan, sa kanyo siya ay tapon. Huwag naman iiwan sa gilid-gilid. So, ito lang pala guys yung Shrine of Jose Rizal. Simple lang guys. Napaka lang, tahimik. May mabait na netizen, nakapagpa-picture tayo dun sa harap ng gate ng Port Santiago. And yun nga guys, natapos na nating libutin ang buong Port Santiago. Tayo ay ready nang umuwi. Uwi na tayo para hindi tayo abutan ng ulan dahil parang uulan. So yun lang guys yung maiba-vlog ko or maiko-content ko for today's vlog. So, ang dami ng tao. Ang dami pala tao dito sa labas. Pero sa loob hindi masyadong madami. So, ayan guys, yung mga tao sa likod ko, madami. Nagsisidatingan pa sila. Ganda ng background ko. So, ayan. Uwi na tayo guys. Iniisip ko kung pupunta lang MOA. Pero wag na siguro. Uwi na siguro ako. Napapagod na rin ako Syempre guys, bago tayo umuwi, hindi pwedeng hindi tayo titikim ng ice cream dito sa Port Santiago. So, bibili tayo. 40 ma'am. 40 yung maliit. Yung malaki po. Yung maliit lang. Wala namang. Kaya ko kaya ubusin yan. Sige, isa nga po. Ma'am, souvenir ma'am. May mga souvenir din dito guys. So, maglakad-lakad muna tayo bago tayo umuwi. Kasi, hello guys. oh, hello guys. Meron din ditong banana leaf guys. Ayan. Lakad-lakad muna tayo, pasyal-pasyal. Kung saan pa tayo pwedeng pumunta. Kasi, dito sa Intramuros, napakadaming magagandang
building dito, mga talagang sinauna talaga. Dito guys, sa tapat ng simbahan, meron ditong iba't ibang klase ng restaurant. Marami kayong kakainan dito guys. At napakaganda ng mga ano nila, ng restaurant. Grabe. So, yun lang guys. Dito ko na i-end yung aking vlog for today. So, sana nag-enjoy kayo at sana may mga natutunan kayo. So, yun lang guys. Please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. I-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated guys. And thank you sa lahat ng mga nagsasubscribe at nagsusuporta sa aking YouTube channel. So, ayan. At shout out sa mga supporters ko dyan. Thank you so much.